Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 71, Masyado kang mabait, Manager Yuan. Tinikman ni Manager Liu ang pagkain at nalaman niyang masarap talaga ang lasa. Siya ang manager ng security department ng Changzhou Group at hindi naman masama ang kanyang kita. Gayunpaman, hindi siya basta-basta makakarating sa ganitong lugar. Pagkatapos ng lahat, ang gastos dito ay masyadong mataas. Noong nagkita kami noong nakaraan, sinabi ko na sobrang na-appreciate ko si Manager Liu. Gusto kong maging kaibigan si Manager Liu. Mas mabuti pa kung magkatrabaho tayo, tila casual na sabi ni Manager Yuan habang kumakain ng isang subo ng pagkain na kontento. Gayunpaman, tumalon ang puso ni Manager Liu nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mula noong huling pagkikita nila, iniisip niya na isa lang siyang security manager, at ang kabilang partido ay ang general manager ng Landau Group sa Qing Province. Halatang hindi pantay ang status ng dalawa. Gustuhin man nilang maging magkaibigan, ang kabilang partido ay hindi makikipagkaibigan sa isang katayuan niya. Gayunpaman, hindi lamang ang kabilang partido ang nagkusa na anyayahan siya at ipahayag ang mabuting kalooban, ngunit binigyan din siya ng isang mapagbigay na regalo sa pagbati. Maging si Manager Liu, na may disenteng kita sa Reg Along pambati, ay hindi makatanggi. Sinabi lang ng kabilang partido na gusto niyang makipagkaibigan. Bagamat sa wakas ay tinanggap ni Manager Liu ang regalo sa ilalim ng impluwensya ng panghihikayat ng kabilang partido at ng kanyang sariling kaisipan, hindi siya tanga. Hindi niya akalain na gagastos talaga ang kabilang partido para lang makipagkaibigan sa kanya. Bagamat palagi niyang nahuhulaan na ang kabilang partido ay may iba pang intensyon, hindi natakot si Manager Liu. Isa lang siyang security manager at walang gaanong kapangyarihan sa kumpanya. Wala siyang karapatang magsalita at katamtaman ang kakayahan niya. Hindi niya talaga akalain na magkakaroon ng ideya ang kabilang partido tungkol sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ng kabilang partido, si Manager Liu ay may ilang mga hula. Manager Yuan, masyado kang mabait. Karangalan ko na maging kaibigan si Manager Yuan. Sabi ni Manager Liu na may flattered face. Manager Liu, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Tumingin si Manager Yuan sa kabilang partido at mahinang sinabi, sa tingin ko si Manager Liu ay isang taong may kakayahan din. Kuntento ka ba sa pagiging manager lang ng security department? Nagtatrabaho sa ilalim ng dalawang babae. Panipi, kumunot ang noo ni Manager Liu at sinabing, Manager Yuan, nagbibiro ka. Wala akong kakayahan. May lakas lang ako. Pwede na akong maging manager ng security department. Papuri na ni President Xi at President Su. Ganyan ba talaga? Walang pangakong sinabi ni Manager Yuan, mukhang maganda ang manager ng Departamento ng Seguridad, ngunit natatakot ako na kung minsan ang tunay na kapangyarihan ng pagsasalita sa kumpanya ay hindi kasing husay ng direktor ng isang departamento. Gusto lang ba talaga ni Manager Liu na maging security guard at hindi ma-promote? Panipi, syempre, gusto kong ma-promote, pero nasa taas na ang manager ng security department. Kung hindi ako magpapalit ng departamento, wala na akong chance na ma-promote man lang. Wala akong masyadong kakayahan. Paano ba madaling magpalit ng departamento? Sabi ni Manager Liu. Ayaw bang ma-promote si Manager Liu? Iyon ay malinaw na imposible. Kung gusto niyang ma-promote, kailangan niyang lumipat ng departamento. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang manager sa Departamento ng Seguridad ay ang limitasyon. Ngunit napakadali bang magpalit ng mga departamento? Sa impresyon ng amo, isa lang siyang maliit na security guard. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay ng mga executive na iyon. Bukod dito, tila medyo hindi nasisiyahan si Boss Su sa kanya kamakailan. Mas lalong naging imposible na ma-promote siya. Siyempre, parang walang pakialam si Manager Liu, pero sa totoo lang, sa puso niya, palagi niyang iniisip na minamaliit ang kanyang kakayahan. Akala niya ay kaya niya, at siya lang sina Xi Mengzhou at Su Yamo na hindi marunong gumamit ng mga tao. Kabanata 72, bakas sa mukha ni Manager Yuan ang awa, na para bang nawalan talaga siya ng kakaibang talento. Sa totoo lang, siya lang ang nakakaalam ng iniisip niya. Gayunpaman, nang marinig ni Manager Liu ang mga salita ni Manager Yuan,
lalo na ang salitang, Vice President, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang isang vice-presidente ay hindi maihahambing sa isang security manager. Kahit ilang vice president ang kumpanya, iba ang pagkakakilanlan nila. Nasa top management talaga sila ng kumpanya. Hindi na sila security manager na kaya lang sumunod sa mga utos. Lalo na, si Manager Yuan ay nasa Landau Group. Anong uri ng kumpanya iyon? Isa itong multinational na grupo, isang higanti. Kahit na ang Changzhou Group ay hindi maliit, kumpara sa Landau Group, ito ay talagang walang kapantay. Manager Yuan, you must be joking. Paano ako magiging vice president? Sabi ni Manager Liu na may pilit ng ngiti. Hindi ako nagbibiro. Kung pupunta si Manager Liu sa kumpanya namin, siguradong hahayaan kong maging vice president si Manager Liu. Sinabi ni Manager Yuan ng may katiyakan, natatakot lang ako na si Manager Liu ay hindi isuko ang kanyang kasalukuyang trabaho at hindi na pumunta sa aming kumpanya. Sa puntong ito, alam na ni Manager Liu ang layunin ng kabilang partido. Gusto talaga siyang i-poach ng kabilang partido. Gayunpaman, siya ay isang security manager lamang. Kahit na gusto niyang i-poach ang isang tao, dapat niyang i-poach ang isang taong may kakayahan at karanasan. Sa madaling salita, kahit na hindi lahat ay maaaring maging isang tagapamahala ng seguridad, karamihan sa mga tao ay walang problema sa paggawa nito. Bakit siya hinabol ng kabilang partido? Hindi ito maisip ni Manager Liu ng ilang sandali. Paano naman? Manager Liu, iisipin mo bang pumunta sa aming kumpanya? Ang paggamot ay tiyak na hindi magiging mas malala kaysa dito, sabi ni Manager Yuan. It's definitely my honor to work in Landau Group. However, I don't understand why Manager Yuan would take a fancy to me. It's not that he's looking down on himself. It's just that it's really rare to see a security manager like you, sabi ni Manager Liu. Straightforward. Gusto ko ang mga tulad ni Manager Liu na prangka. Ibinaba ni Manager Yuan ang kanyang chopsticks at nakangiting sinabi, dahil sinabi na ni Manager Liu, hindi na ako magpapatalo. Manager Yuan, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sabi ni Manager Liu. Alam niya na ngayon ay talagang umabot sa punto ang kabilang partido. Dati, pinag-uusapan lang nila. Narinig ko na ang iyong kumpanya ay nakabuo ng isang bagong gamot sa pagbabawas ng timbang at ang epekto ay napakaganda. Walang ingat na sabi ni Manager Yuan. Casual na sinabi ito ni Manager Yuan, ngunit nabigla si Manager Liu dahil confidential ang balitang ito kahit sa loob ng kumpanya. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at aksidente lang itong nalaman ni Manager Liu. Kung hindi, maaaring hindi alam ng isang security manager na tulad niya ang tungkol dito. Diet pills. Wala akong narinig. Umiling si Manager Liu at sinabing, hindi niya alam ang layunin ng kabilang partido, kaya hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo. Manager Liu, hindi ka naniniwala sa akin. O nagdududa ka sa katalinuhan ko? Nakangiting sabi ni Manager Yuan. Wala siyang pakialam sa ugali ni Manager Liu. Pagkatapos ay sinabi niya, ang gusto kong gawin ni Manager Liu ay dalhin ang formula at mga kaugnay na research. Documents ng weight loss pills. Alam mo, bagamat pumayag akong maging vice president ka at may kakayahan ka, natatakot ako na hindi makumbinsi ang ibang tao sa kumpanya. Kapag dinala mo na ang mga bagay na ito, malaki na ang kontribusyon mo sa kumpanya, at ang iba ay walang sasabihin. Gusto mong nakawin ko ang mga dokumentong iyon. Sabi ni Manager Liu, don't make it sound so bad. Gusto lang namin silang hiramin. Nakangiting sabi ni Manager Yuan. Kahit ano pa iyon, sa katunayan, ninanakaw nito ang mga dokumento ng kumpanya. Si Manager Liu ay may bahagyang pagtutol sa kanyang puso. Kung tutuusin, isang bagay ang job hopping, at isa pang bagay ang pagnanakaw ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Dahil alam ni Manager Yuan ang pagkakaroon ng bagay na ito, dapat mong malaman na ang bagay na ito ay walang mga kondisyon para sa produksyon at pagbebenta sa ngayon, sabi ni Manager Liu. Oo, ngunit ito ay nasa huling yugto ng klinikal na pag-verify. Ipaubaya sa amin ang sumusunod na gawain. Sinabi ni Manager Yuan, hanggat inilabas mo ang mga dokumentong ito, ginagarantiyahan kita ng masaganang kinabukasan. Kabanata 73, medyo nag-alinlangan si Manager Liu. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay talagang hindi masama. Bagamat walang pag-unlad sa hinaharap, ito ay matatag,
at ang sweldo ay okay. Kung hindi lang sa hitsura ni Manager Yuan at ng iba pa, natakot siya na sana ay payag siyang magpatuloy. Narinig ko na ang anak ni Manager Liu ay nag-aaral sa ibang bansa, at gusto niyang bumili ng bahay kamakailan. Medyo mataas ang gastos na ito. Hanggat tapos na ang usaping ito, hindi magiging problema ang lahat ng ito. Nakita ni Manager Yuan na medyo nag-aalangan si Manager Liu, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita ng maluwag. Napakunot ang noo ni Manager Liu nang marinig ito. Talagang kapos siya sa pera kamakailan. Bagamat tiyak na hindi mababa ang sweldo ng security manager ng Changzhou Group, hindi madaling mag-alala ang kanyang anak. Nag-aaral siya sa ibang bansa, at gumastos siya ng maraming pera. Naramdaman niya mismo ang pressure. Bukod dito, kamakailan, ang kanyang asawa ay sumisigaw na bumili ng bahay. Sinabi niya na ang kanyang anak ay magtatapos, at nais niyang gumawa ng mga plano para sa kanyang hinaharap na buhay. Gayunpaman, ang presyo ng pabahay sa Jiangzhou ay hindi gaanong mababa. Hindi mabibili ng ganoon lang ang bahay. Dahil sa bagay na ito, matagal na siyang pinagtatalunan ng kanyang asawa. Siya mismo ay sumasakit din ang ulo. Ngunit ngayon, nangako si Manager Yuan na tutulungan siyang malutas ang mga problemang ito, na kung ano mismo ang gusto niya. Siyempre, ang presyo ay upang kunin ang mga dokumentong iyon. Bilang manager ng security department, hindi imposibleng may magawa siya. Well, malinaw na ipinaliwanag ang mga bagay-bagay. Nasa iyo na kung gusto mo o hindi. Hindi kita pipilitin. Pwede namang bumalik si Manager Liu at pag-isipan ito, pero ayoko nang magtagal. Kung tutuusin, kapag naipakilala na ng kumpanya mo ang gamot na ito sa merkado, magiging walang kwenta ang mga bagay na iyon. Nakita ni Manager Yuan na matagal nang hindi nakapagdesisyon si Manager Liu, kaya hindi niya ito pinilit. Sa halip, binigyan niya siya ng oras para mag-isip tungkol dito. Naniniwala siya na hindi tatanggi ang kabilang partido. Pagkatapos nito, ang lahat ay tumigil sa pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Nagkwentuhan at nagtatawanan sila habang kumakain. Gayunpaman, hindi na matitikman sa bibig ni Manager Liu ang masasarap na pagkain noon. Hindi siya sigurado. Iniisip niya ang sinabi ni Manager Yuan. Naturally, wala siyang panahon para tikman ang mga delicacy na ito. Nakita rin ito ni Manager Yuan, ngunit wala siyang sinabi. Gayunpaman, may kumpiyansa na ngiti sa kanyang mukha. Ang kahinaan ni Manager Liu ay nahawakan niya. Siguradong hindi siya makakatakas sa palad niya. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan. Habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa nightlife, si Huang Feng ay nagmumuni-muni pa rin. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng mula sa kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niya na ang magic power sa kanyang katawan ay tumaas ng husto, at ang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Matapos bumangon sa kama, si Huang Feng ay hindi pa rin namamalaya na tumingin sa storage box at nalaman na ito ay kapareho ng kahapon. Nasa estado pa rin ito kung saan hindi ito mabuksan. Gayunpaman, ngayon ang kaisipan ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa kahapon. Hindi siya depressed gaya kahapon. Bagamat hindi masasabing wala siyang pakialam, talagang mas open-minded siya. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, si Huang Feng ay handa nang pumasok sa trabaho. Gayunpaman, paglabas niya ng pinto, nakita niya ang may-ari. Huang Feng, nandito ka. Hinahanap kita, sabi ng matabang may-ari kay Huang Feng. Kara-rating lang niya at nagkataong nakita niya si Huang Feng. May problema ba? Kailangan kong pumasok sa trabaho. Kung mayroon man, babalik ako sa gabi, sabi ni Huang Feng. Malapit na akong matapos. Hindi ko na masyadong aabutin ang oras mo, sabi ng may-ari. Sa totoo lang, ayaw niyang sumama sa gabi. Pagkatapos ng lahat, kapag nagtatrabaho si Huang Feng sa ibang mga lugar, madalas siyang kailangang mag-overtime. Kung kailan siya babalik, walang takdang oras. Kailangan niyang tumakbo ng ilang beses sa tuwing mangolekta siya ng upa. Sa makatuwid, gusto niyang pumunta sa Huang Feng sa umaga sa halip na sa gabi. Siyempre, hindi niya alam na nagbago na ng trabaho si Huang Feng. Okay, anong problema? Sabi ni Huang Feng. Wala siyang magandang impression sa landlord na ito. Dati, si Huang Feng kung minsan ay kapos sa pera at gustong ipagpaliban ang pagbabayad ng renta ng ilang araw. Gayunpaman, hindi pumayag ang may-ari nito. Hanggat nang ahas si Huang Feng na ipagpaliban ang pagbabayad ng renta ng isang araw,
maaari niyang itapon ang lahat ng gamit ni Huang Feng. Sa kanyang mga salita, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya ito mapaupahan. Balita ko may dinala kang mga tao dito ilang araw na ang nakakaraan. Napagkasunduan natin noon na mag-isa kang nakatira, kaya naniningil ako ayon sa pamantayan ng isang tao para sa tubig at kuryente. Kung magdadala ka ng mas maraming tao, kailangan mong magbayad ng dagdag. Ang may-ari ay hindi nakipagtalo kay Huang Feng, ngunit direktang sinabi. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na may nagrereklamo talaga dito sa may-ari. Kung hindi, hindi niya malalaman. Kabanata 74. Nagdala ako ng kaibigan dito, pero hindi naman dito nagpalipas ng gabi ang kaibigan ko. Nagstay lang siya saglit at umalis. Kailangan mo pa bang magbayad para dito? Hindi ko ba pwedeng dalhin ang mga kaibigan ko dito para magsaya? Tanong ni Huang Feng. Okay lang na magdala ka ng kaibigan para maglaro, pero sino ang makakapagpatunay na nanatili lang sandali ang kaibigan mo at umalis? Hindi siya dito nagpalipas ng gabi. Sabi ng may-ari, hindi nakaimik si Huang Feng. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na sinabi sa kanya ng isa sa iba pang mga nangungupahan. Malamang na ito ang taong nakilala nila ni Suyamo nang pumasok sila sa bahay. Dahil pinili nilang sabihin ito sa may-ari ng lupa, halatang hindi nila tutulungan si Huang Feng na patunayan na saglit lang nanatili si Suyamo. Paano naman? Wala ka namang masasabi di ba? 50 yuan. Wala na akong hiningi sa'yo. Isasama mo ang iyong kasintahan upang manatili sa isang hotel ng isang gabi. Ito ay hindi bababa sa 100 yuan. Sabi ng may-ari. Hindi man siya kapos sa pera, mahal na mahal niya ang pera. Kahit na kumita pa, siya ng 50 yuan, napakasaya niya. Paano kung hindi ko ibigay? Kinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at tumingin sa kabilang partido. Unless ayaw mong tumira dito. Isa pa, I came here today for another thing. Starting from next month, tataas na ang renta dito. I am already very benevolent. Look at the surrounding rental houses. Alin ang hindi tumaas ang presyo? Hindi ako tumaas hanggang ngayon, at hindi gaanong tumaas. Ito ay 200 yuan sa isang buwan, sabi ng may-ari. Pagtaas ng presyo, ngunit walang ganoong sagnay sa kontrata. Tsaka hindi pa expired yung contract ko. Ayon sa kontrata, kailangan ko lang magbayad ayon sa presyong napagkasunduan noon, sabi ni Huang Feng. Pagtaas ng presyo, natural na hindi ito matanggap ni Huang Feng. Halos hindi na siya makahawak ngayon. Bukod dito, hanggat ito ay tumaas sa oras na ito, batay sa kanyang pangunawa sa taong ito, tiyak na hahanap siya ng iba't ibang mga dahilan upang patuloy na taasan ang presyo sa hinaharap. Bukod dito, hindi nagkamali si Huang Feng. Nang pumirma siya sa kontrata, tinukoy ng 2 partido ang presyo ng upa. Hindi pa nag-expire ang kontrata. Hindi na niya kailangan pang magbigay ng pera sa kabilang partido. Kung ang upa ay kasing dami ng sinabi ng kabilang partido, bakit kailangan niya ang kontrata? Kanina pa yan. Tumingin ka sa paligid. Saan walang pagtaas ng presyo? Hinayaan kitang manirahan dito ng ganoon katagal sa murang halaga. Nagiging fair na ako sa'yo. Ngayon, ang presyo ay halos pareho lang sa ibang tao. Hindi sumuko ang may-ari. I don't agree. I will not pay more. Naayos na ang kontrata. Kapag nag-expire na ang kontrata, dahan-dahan na nating pag-usapan ang renta. Umiling si Huang Feng at sinabi, Ikaw, galit na galit ang may-ari. Hindi niya inaasahan na ganoon kapilit si Huang Feng. Kung hindi ka sumasang-ayon na itaas ang presyo, umalis ka. Hindi, sinabi ni Huang Feng, hindi pa nag-e-expire ang kontrata, at hindi ko pa utang sa iyo ang renta. Bakit ako lilipat? Umalis ka na, hindi na ako nangungupahan sa iyo. Galit na sabi ng may-ari ng Fatso. Tiningnan siya ni Huang Feng nang walang pakialam at sinabing, kung wala na, aalis muna ako. Kailangan kong magtrabaho. Ikaw, Huang Feng, huwag maging mayabang. Kung ayaw mong umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Matapos magbanta ang may-ari ng Fatso, umalis siya. Hindi siya sumuko, ngunit bumalik siya para isipin kung paano mahahanap ang gulo kay Huang Feng. Sumimangot si Huang Feng at tumingin sa likod ng landlord. Sabi niya sa sarili, mukhang kailangan ko na talagang maghanap ng ibang matitirhan. Hindi sa takot si Huang Feng sa may-ari. Ang may-ari ay isang lokal, at maaaring may kilala siyang mga lokal na gangster.
Pagdating ng oras, tatawagan niya ang mga ito para takutin siya. Hindi natakot dito si Huang Feng, ngunit natatakot siya sa storage box. Kung wala siya isang araw, papasok ang may-ari at itatapon ang kanyang mga gamit. Ang iba pang mga bagay ay maayos, ngunit kung ang kahon ng imbakan ay naaksidente, kung gayon hindi siya maiyak. Bagamat tila may problema sa storage box ngayon, ayaw isuko ni Huang Feng ang storage box. Paano niya madaling ibigay ang gayong kayamanan? Huang Feng, alam mo ba? Napag-alitan na naman ang manager namin ni President Su. Sa tingin mo, nasaktan ba kamakailan ng aming manager si President Su o ano? Napag-alitan lang siya kahapon, at ngayon tinawag na naman siya para manligaw. Huwag mong tingnan kung gaano kaganda si President Su, pero kapag pinapagalitan niya ang mga tao, sobrang nakakatakot. Panipi, sa opisina, hinawakan ni Brother Wang ang isang tasa ng tsaa sa tagiliran ni Huang Feng at mahinang nagsalita na may tsismosang mukha. May ginawa na naman bang mali ang manager ngayon? Kung hindi, hindi siya dapat pag-alitan ni President Su. Sabi ni Huang Feng, siya at si Suyamo ay hindi magkakilala sa loob ng mahabang panahon, ngunit naiintindihan niya ang isa't isa. Siya ay hindi isang hindi makatwirang tao. Parang may nangyari sa isang factory sa ibaba. This is not the first time. Responsable ang security department namin kaya napag-alitan ang manager. Sinabi ni Brother Wang, Hoy, Little Huang, ilang beses ka nang nakipag-ugnayan kay Manager Su. Anong klaseng tao siya sa tingin mo? Napakahigpit ba niya? Panipi, kahit na si Brother Wang ay mas matagal sa kumpanya kaysa kay Huang Feng, isa lang siyang ordinaryong security guard. Wala siyang intersection kay Suyamo. Ang kanyang pag-unawa kay Suyamo ay sa pamamagitan ng iba pang mga paglalarawan, at hindi niya gaanong kilala si Huang Feng. President Su, paano ko sasabihin? Maganda siya, may kakayahan, at ang susi ay napakagaling niya. Hindi siya papagalitan ng walang dahilan. Hanggat hindi ka nagkakamali, hindi ka niya guguluhin. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi, si Suyamo talaga ang pinakamagandang boss na nakita niya. Nakapagtrabaho na siya sa ilang kumpanya noon, ngunit ang mga boss ng mga kumpanyang iyon ay matataas at makapangyarihan. Maangas na ilong ang kausap nila sa mga nasa ibaba. Malinaw na walang ganitong sitwasyon si Suyamo. Kahit noong una ay hindi pa pamilyar ang dalawa sa isa't isa, wala siyang kahit katiting na sitwasyon sa ganitong sitwasyon. Totoo yan. Marami akong narinig na nagsasabi na mabuting tao si President Su. Sa pagkakataong ito, maaaring palaging nagkakamali at nakakainis ang manager natin. Tumango si Brother Wang at sinabi. Sa kabilang banda, sa opisina ng manager ng Security Department, si Manager Liu ay nakaupo doon na may pangit na mukha. Pakiramdam niya ay sadyang pinupuntirya siya ni Suyamo at sadyang nakakahanap ng gulo sa kanya. Kahapon, pinagalitan siya nito. Ngayon, nakahanap siya ng dahilan para pag-alitan siya. Isa lang siyang tao. Imposibleng mapangalagaan ang mga sumusunod na bagay. Hindi niya ito mapag-alitan sa tuwing may nangyayari. Bukod dito, nitong nakaraang 2 araw, madalas siyang pag-alitan, at kumalat ito sa kumpanya. Ang mga empleyado ng ibang departamento ay nakaturo sa kanya sa kanyang likuran. Originally, marami sa kanila ang hindi naglagay sa kanya, ang security manager, sa kanilang mga mata. Ngayon, maaari na silang magchismis ng walang pag-aalinlangan. Kahit sa security department, pakiramdam niya ay iba ang tingin sa kanya ng ilang security guard. Tila madalas siyang napapagalitan at hindi matatag ang kanyang posisyon. Naisip ni Manager Liu ang mga salita ni Manager Yuan kahapon. Kung siya ang vice-presidente, walang maglalakas loob na magsalita tungkol sa kanyang likuran. Hindi siya magiging matampuhin. Kabanata 75. Habang iniisip ito ni Manager Liu, lalo siyang nagagalit. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang naaagrabyado. Mayroon akong isang mahusay na pagpipilian ngayon. Bakit kailangan kong tiisin ang galit dito? At saka, tama si Manager Yuan. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Malaki ang gastos ng anak ko. Bilang karagdagan, ang aking asawa ay sumisigaw na bumili ng bahay kamakailan. Malaking pera ang kailangan niyan. Kung hindi ako mag-isip ng ibang paraan, hindi ako makakapaglabas ng napakaraming pera sa maikling panahon. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Manager Liu, kinuha ang kanyang mobile phone, at dinial ang telepono ni Manager Yuan.
Hello, Manager Yuan. Sorry sa abala, sabi ni Manager Liu. Dahil napagpasyahan niyang magtrabaho kasama si Manager Yuan sa hinaharap, dapat ay mayroon siyang sapat na paggalang kay Manager Yuan. Sa ganitong paraan, magiging mas maganda ang kanyang buhay sa hinaharap. Ganito, naisip ko na yung sinabi mo. Oo, yung kahapon. Kaya mo bang tuparin yung pinangako mo sa akin dati? Oo, okay, salamat, Manager Yuan. Well, kukunin ko ang mga dokumentong iyon sa lalong madaling panahon. Oo, walang problema. Okay, column, panipi. Pagkatapos ibaba ang telepono kay Manager Yuan, huminga ng malalim si Manager Liu. Dahil nakagawa na siya ng desisyon, maaari na lang niyang ipagpatuloy. Kung nasaktan niya ang magkabilang panig, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Pero agad naman siyang sumimangot. Hindi na kailangang sabihin, ang mga dokumento na gusto ni Manager Yuan ay napakahalaga din. Ang mahahalagang dokumentong ito ay maingat na kokolektahin ni Suyamo. Imposibleng malaman kung nasaan ang mga bagay na iyon kung hindi ito ang uri ng tunay na figure ng kapangyarihan. Kaya naman naisip niya na hindi ganoon kadaling hanapin ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, nagkaroon siya ng isang kalamangan. Siya ang manager ng security department at may mga susi sa lahat ng opisina. Bukod dito, sa gabi, kailangan niyang ayusin ang mga tao na magtrabaho sa night shift. Makakahanap siya ng paraan sa bagay na ito. Suyamo, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan kung ikaw ay walang puso. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Manager Liu habang bumubulong sa sarili. Sa oras na ito, lubos niyang nakalimutan kung paano siya na-promote ni Suyamo mula sa isang maliit na security guard hanggang sa manager ng security department. Sa pag-asenso sa kanyang posisyon, nagbago na ang kanyang kaisipan. Hindi na siya kontento sa status quo. Noong nakaraan, kapag pinuna siya ni Suyamo, maaari niyang tanggapin ito ng buong kabab ang loob, ngunit ngayon, naramdaman niya na ito ay isang kahihiyan sa kanyang sarili. Masasabi lang na pareho lang, magkaibang mentalidad, at natural, magkaibang pananaw. Sa kabilang banda, pagkatapos ibaba ni Manager Yuan ang tawag kay Manager Liu, may nguya sa gilid ng kanyang bibig. Vice Presidente, ang lakas ng loob mong mag-isip. Pumayag ang taong iyon. Sa oras na ito, nagtanong ang isang katabi ni Manager Yuan. Isa rin siya sa mga nasa hapag kahapon, kaya natural, alam niya ang tungkol sa bagay na ito. Lahat sila ay mga pinagkakatiwalaan ni Manager Yuan, kaya hindi sila nag-alala sa paglabas ng balitang ito. Sa simula, nang pumasok ang Landau Group sa Qing Province, nagsagawa sila ng survey sa kanilang mga lokal na katapat. Si Xi Mengzhou at ang Changzhou Group ni Suyamo ay pumasok sa mga mata ng lahat. Napag-alaman pa nila na ang bagong tatag na grupong ito ay mas nagbabanta kaysa sa mga lumang kumpanyang iyon. Ang grupong ito ay gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito sa Qing Province sa maikling panahon at sinakop ang merkado. Malinaw, ito ay may ilang kakayahan. Bukod dito, ang dalawang boss na namamahala ay mga aktibong tao. Bata pa sila, puno ng sigla at passion, at ng ahas na magpabago, hindi tulad ng mga lumang kumpanyang iyon, lahat sila ay nasiyahan sa status quo. Masasabing gustong pumasok ng Landau Group sa Qing Province at palawakin sa buong Huaxia. Ang Changzhou Group ay isang hadlang sa pagtawid, kaya kailangan nilang harapin ang Changzhou Group. Ang nakaraang insidente sa beauty salon ay sanhi ng mga ito. Siyempre, ang orihinal nilang intensyon ay ipakita sa Changzhou Group kung sino sila at pagkatapos ay magmungkahi ng kooperasyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Manager Yuan at ng iba pa na tatanggihan ni Suyamo ang pakikipagtulungan ng hindi nag-iisip. Sa oras na ito, kailangan nilang mag-isip ng iba pang mga paraan upang makamit ang kanilang layunin. Tungkol naman sa gamot na pampapayat, hindi nila sinasadyang nalaman ito nang iniimbestigahan nila ang Changzhou Group. Sa oras na ito ay isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling nasa merkado na ang bagong pampababa ng timbang na gamot, magiging malaking tulong ito upang mapabuti ang lakas ng Changzhou Group. Sa oras na iyon, magiging mas mahirap para sa kanila ang pakikitungo sa Changzhou Group. Sa makatuwid, kailangan nilang makuha o sirain ang produktong ito, at si Manager Liu, na mula sa Departamento ng Seguridad, ay pumasok sa kanilang mga pasyalan.
Bilang karagdagan, si Manager Liu ay nagkataon na nangangailangan ng pera kamakailan, kaya ang posibilidad na maging matagumpay ang bagay na ito ay mas mataas pa. Ngayon, direktang tumawag si Manager Liu para kumpirmahin ang bagay na ito. Siyempre, masasabi lang na power ang nagpapagalaw sa mga tao, emosyonal na sabi ni Manager Yuan. Sinabi ni Manager Yuan na may damdamin, malamang na iniisip ng taong iyon kung paano kunin ang mga dokumentong iyon ngayon, at pagkatapos ay makakuha ng maraming pera mula sa amin, at pagkatapos ay maging isang mabuting vice-presidente. Manager Yuan, gusto mo ba talaga siyang maging vice president? Maingat na tanong ng lalaki. Paano ito posible? Walang iniisip na sinabi ni Manager Yuan, tiyak na sinipa ng asno ang ulo ng lalaking iyon. Saan nanggaling ang kumpiyansa niya? Isang hanggal na security guard na walang alam na gustong maging vice-presidente natin. Napakawalang kwenta ba ng ating vice-presidente? Panipi, tama, paano siya magiging vice president natin? It's really whimsical. Nag-echo ang katabi niya. At the same time, gumaan ang loob niya. Kung talagang naging vice president nila si Manager Liu, hindi siya makukumbansi sa puso niya. Dahil pinipigilan siya ng sirang security guard, siguradong hindi siya komportable sa kanyang puso. Stopgap measure lang ako, gusto ko lang na tulungan niya kaming makuha ang mga dokumentong iyon. After that, magagawa na niya ang dapat niyang gawin. Wala akong lugar para sa kanya dito. Kahit pumunta siya dito para maging security guard, ayoko siya. Ang taong kayang magtaksil sa kanyang amo anumang oras ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kung kaya niyang ipagkanulo ang kanyang amo minsan, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kung paano tretuhin si Manager Liu, naisip na niya ito. Iyon ay upang makalayo hanggat maaari. Hanggat nakuha niya ang impormasyon, ang taong iyon ay walang silbi. Not to mention that there would be no place for him here, hindi man lang niya ito bibigyan ng kahit isang sentimo ng kabayarang ipinangako niya noon. Wala siyang anumang ebidensya na magpapatunay na sinabi niya ang mga salitang iyon. Hindi man lang siya nang ahas na ipahayag ang mga bagay na ito dahil kung gagawin niya, siya ay matatapos, at ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay matatapos. Sa oras na ito, hindi alam ni Manager Liu ang tungkol sa kanyang paparating na kahabag-habag na karanasan. Iniisip pa rin niya ang kanyang kaluwalhatian sa pag-upo sa posisyon ng vice-presidente. Ang Landau Group ay isang multinational na grupo. Bagamat siya lamang ang vice-presidente ng isang sangay sa Qing Province, napakaluwalhati pa rin ito. Ito ay mas maluwalhati kaysa sa dalawang magagandang boss ng Changzhou Group. Kabanata 76. Hindi alam ni Manager Liu kung paano mahulaan ang hinaharap at hindi niya alam ang plano ni Manager Yuan, kaya hindi niya alam na ang sumalubong sa kanya ay hindi isang magandang buhay, kundi isang mapait na karanasan. Gayunpaman, alam na ng ibang tao na hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Nagdurusa pa siya sa isang sitwasyong hindi niya inakala. Ang taong iyon ay si Wang Er ng Chanshuan Continent. Hindi nakatulog si Wang Er buong gabi. Hinanap niya ang storage ring ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, hinanap niya ang bawat sulok ng silid ni Ouyang Xingwen, ngunit wala pa ring resulta. Habang lumilipas ang panahon, lalong pumangit ang kanyang mukha, at lalong natakot ang kanyang puso. Kahit na hindi sinabi ni Ouyang Xingwen, alam ni Wang Er ang kahalagahan ng storage ring. Ito ay isang bagay na hindi nila, bilang mga tagapaglingkod, ay hindi kailanman maaaring magkaroon sa kanilang buhay. Isang pagpapala na ang makita ito ng sarili nilang mga mata. Gayunpaman, ang ganoong bagay ay nawala na ngayon. Bukod dito, may kaugnayan ito sa kanya. Naramdaman ni Wang Er na madilim ang kanyang kinabukasan. Paano na? Hinayaan kitang hanapin ang bagay na ito buong gabi. Ngayon, hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung saan napunta ang storage ring? Tumingin si Ouyang Xingwen sa maputlang Wang Er sa kanyang harapan na may itim na mukha. Sa oras na ito, ang mukha ni Wang Er ay pagod, hindi lamang dahil hindi siya nakatulog buong gabi, kundi dahil nag-aalala siya sa kanyang puso. Sa oras na ito, wala siyang kaiabangan na karaniwan niyang taglay sa harap ng ibang mga katulong. Para siyang kalunang tandang, walang espiritu. Young Master, hindi nakita ang storage ring, pero hindi talaga ako ang kumuha nito. Sinubukan ni Wang Er na gumawa ng huling paliwanag. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang paliwanag.
Anong uri ng tao si Ouyang Xingwen? Karaniwang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Kapag nagkaroon siya ng ideya, hindi na siya makikinig sa opinyon ng ibang tao. Malinaw na alam ito ni Wang na sumusunod sa kanya. Kaya naman, ngayong naniniwala si Ouyang Xingwen na ninakaw niya ang storage ring, kahit anong paliwanag ni Wang hindi maniniwala si Ouyang Xingwen. Ngayon si Wang lamang ang nakaramdam ng panghihinayang. Bakit hindi niya hinayaan ang iba na maglingkod kay Ouyang Xingwen? Sa kanyang katalinuhan, kahit na makipag-ugnayan ang iba kay Ouyang Xingwen, masisiguro niyang siya ang pinakapaboran sa harap ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, maaaring pangalagaan ni Ouyang Xingwen ang iba dahil dito at hindi na umasa sa kanya gaya ng dati. Dahil noon pa man ay iniisip na niya na siya lang ang maaaring magmonopolya sa pabor ni Ouyang Xingwen. Ngayon, kapag may nangyari, walang dapat sisihin. Walang ibang nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Ouyang Xingwen. Natural, si Wang ang pinakakahinahinala at ang tanging sospek. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Tumingin si Ouyang Xingwen kay Wang at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Kung hindi, sa palagay ko mas alam mo ang mga kahihinatnan kaysa sa akin. Lagi kang nasa tabi ko. Dapat mong malaman kung anong uri ako ng tao. Siyempre, naiintindihan ni Wang ngunit ito ay tiyak dahil naiintindihan niya na mas natatakot siya ngayon. Hindi siya pinayagan ni Ouyang Xingwen dahil lamang sa pinaglingkuran niya siya ng mabuti. Hindi pa banggitin na ang storage ring ay napakahalaga, kahit na ito ay isang ordinaryong kayamanan, kapag nawala ito dahil sa kanya, hindi siya pababayaan ni Ouyang Xingwen. Young Master, hindi ko talaga kinuha. Lagi akong nasa tabi mo, buong pusong pinaglilingkuran ka. Paano ako magnanakaw sa iyo? Hindi ko talaga alam kung saan napunta ang storage ring, sabi ni Wang na may malungkot na mukha. Gayunpaman, halatang hindi nakinig si Ouyang Xingwen. Si Wang ay nasa masamang kalagayan, at si Ouyang Xingwen ay nasa masamang kalagayan din. Kung ang isang ordinaryong kayamanan ay mawawala, siya ay magagalit sa loob ng ilang araw at bugbugin si Wang Ngunit iba ang storage ring. Ang ganoong uri ng kayamanan ang gusto ng lahat. Bagamat isang utusan si Wang dapat mayroon din siyang ideyang ito, kaya mayroon din siyang motibo. Kasabay nito, ang storage ring ay napakabihirang. Hindi naging madali para sa kanya na makakuha ng isa mula sa kanyang ama. Naiinggit ang mga kaibigan niya sa paligid. Ang ganoong pakiramdam ay napakasarap sa pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala ang storage ring. Hindi naging madali itong makuha muli matapos itong mawala. Siguradong pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya kung alam nila. Kung alam lang ng kanyang ama, hindi siya nito papakawalan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na maaaring ituring bilang isang heirloom ng pamilya. Bukod dito, palaging naniniwala si Ouyang Xingwen na kaya niyang gisingin ang kanyang talento sa mahika. Sa sandaling siya ay naging isang salamangkero, ang storage ring ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang storage ring ay isa ring simbolo ng marangal na katayuan ng isang mago. Ang isang mago na may storage ring at isang magician na walang storage ring ay dalawang magkaibang klase. Ngunit ngayon, ang kayamanang ito ay wala na talaga. Kakaiba kung maganda ang mood niya. Mukhang kung hindi ko ipaalam sa iyo, hindi ka magsasabi ng totoo. Mga lingkod, sigaw ni Ouyang Xingwen na may malungkot na mukha. Pagkatapos, dalawang katulong ang pumasok. Bagamat nakakulong pa si Ouyang Xingwen, para sa mga katulong sa ibaba, kailangan pa rin nilang makinig sa kanyang mga utos anumang oras. Dalhin mo siya at tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung nasaan ang storage ring. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, kailangan mo siyang magsalita. Sabi ni Ouyang Xingwen sa dalawang katulong. Oo, Young Master. Tinanggap ng dalawa ang utos at pagkatapos ay tumingin kay Wang na may nakasisiglang ekspresyon. Karaniwang sinasamantala ni Wang ang pabor ng Young Master at ginagawang mahirap ang mga bagay para sa kanila. Hindi banggitin ang mga ito, sa manner na ito, halos walang mga katulong na hindi nabuli ni Wang Sa makatuwid, halos walang nagkagusto kay Wang Ngayong si Wang ay pinaghihinalaan ng Young Master at nahulog na sa kanilang mga kamay, hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito para sa paghihiganti. Hindi nila basta-basta pabayaan si Wang Anyway, sinabi ng Young Master na kahit anong mangyari, magagawa nila kay Wang magagawa nila ang anumang gusto nila sa kanya.
Namumula ang mukha ni Wang Er. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya maniniwala ni Ouyang Xingwen. Kahit si Ouyang Xingwen ay hindi naniwala sa kanya, kung gayon ang mga katulong na karaniwan niyang sinasaktan ay hindi maniniwala sa kanya. Not to mention na hindi niya alam kung nasaan ang storage ring, kahit alam niya, kapag sinabi niya sa kanila, sasamantalahin ng mga taong ito ang pagkakataon para bugbugin siya. Sa unang pagkakataon, labis na pinagsisihan ni Wang Er ang kanyang karaniwang mga salita at gawa, ngunit halatang huli na para magsisi ngayon. Na-offend na niya ang lahat. Ngayon kahit gusto niyang bumawi, imposible. Kinaladkad si Wang Er, ngunit hindi bumuti ang ekspresyon ni Ouyang Xingwen. Ngayong wala na ang storage ring, siguradong hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Malamang na siya ay parusahan ng batas ng pamilya. Kahit pigilan siya ng kanyang ina, wala itong silbi. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay pakalmayin ang aking ama at humanap ng paraan para mapasaya siya. Sa ganitong paraan, kapag nalaman niyang nawala ko ang storage ring, hindi niya siguro ako masyadong sisihin. Napaisip si Ouyang Xingwen sa kanyang sarili. Kabanata 77. Paano mapasaya ang kanyang ama? Mukhang hindi ito isang mahirap na problema. May ganoong bagay sa kanyang harapan na makapagpapasaya sa kanya. Iyon ang kanyang pagmulat ng talento sa mahika. Ang kanyang ama ay palaging inaabangan ang kanyang paggising sa kanyang talento sa mahika. Mahigit 10 taon na niya itong inaabangan. Kung kaya niyang gisingin ito, siguradong matutuwa siya. Sa oras na iyon, kung sinabi niyang nawala ang singsing na imbakan, hindi siya dapat magalit. Matapos maunawaan ito, hindi na inisip ni Ouyang Xingwen kung saan pupunta ngayon para maglaro sa unang pagkakataon. Sa halip, umupo siya sa kama at pumikit para magnilay. Iyon ang unang pagkakataon na nagsimula siyang magtanim ng napakaseryoso, bagaman napilitan siya. Gayunpaman, hindi malalaman ni Ouyang Xingwen na ang enlightenment pill na ininom niya noon ay peke. Ang tunay na medicinal pill ay ininom ni Huang Feng, at ang sariling magic talent ni Ouyang Xingwen ay napakahirap. Ito ay ganap na imposible na umasa sa kanyang sariling kakayahan upang gisingin ang kanyang magic talent sa loob ng ilang araw. Si Ouyang Xingwen, na hindi alam ang sitwasyong ito, ay tapat na naglilinang sa unang pagkakataon. This time, hindi na siya nagpapanggap. Nasa masamang mood sina Ouyang Xingwen at Wang Er. Si Huang Feng sa Earth ay nasa masamang kalagayan din. Ang storage box ay hindi magagamit sa ngayon. Bagamat marami na siyang nalampasan, tiyak na magsisisi siya sa kanyang puso. Isa pa, talagang binubuli siya ng landlord. Bagamat umalis na ang lalaki ngayon, siguradong hindi niya ito pakakawalan. Nasa inuupahang bahay pa rin ang storage box niya. Walang anumang aksidente, kaya kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, nagkaroon ng ideya si Huang Feng na lumipat sa isang lugar na tirahan ng mahabang panahon. Kaya lang wala siyang pera kaya hindi niya ginawa. Isa pa, ang tinitirhan niya ngayon, bagamat medyo sira-sira, hindi naman mahal ang renta, kaya dito na siya tumira. Gayunpaman, tila imposible ito ngayon. Hindi niya mailagay sa panganib ang kanyang storage box dahil gusto niyang makatipid. Nang iniisip ni Huang Feng kung saan lilipat at kung paano makalakam ng pera, muling nagbuga ng sinag ng liwanag ang storage box sa kanyang inuupahang bahay. Pagkatapos, nawala ang isa sa mga bagay na inilagay niya, at pagkatapos ay isang bagong bagay ang lumitaw. Malinaw, kahit na ang storage box ay hindi mabuksan sa ngayon, ang pagpapalit na function ay umiiral pa rin. Bilasan mo, malapit na ang mga bisita. Mamaya pansinin mo, kung may magkamali, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Hindi ka madaling paalisan ni Master. Sa isang tiyak na espasyo, isang taong mukhang kasambahay ang nagtuturo sa mga katulong sa ibaba upang ayusin at maging abala. Ang looban na kinaroroonan niya ay pinalamutian na ng mga parol at may kulay na mga banner. Napaka-festive noon. Obviously, magkakaroon ng masayang okasyon dito. Ganito talaga ang kaso. Ito ang tahanan ni Zhang Yuanwei. Si Zhang Yuanwei ay isang sikat na panginoong may lupa. Siya ay mayaman at mahilig makipagkaibigan. Gayunpaman, napakahigpit niya sa kanyang pamilya. Kung may gumawa ng mali, hindi niya ito bibitawan ng madali. Ngayon ang ika-8 kaarawan ng ina ni Zhang Yuanwei. Sa panahon ngayon, ang 80 taong gulang ay talagang isang kaarawan. Kaya naman, nagplano si Zhang Yuanwei na magdaos ng isang engranding piging sa kaarawan para ipagdiwang ng kanyang ina.
Habang nalulugod ang kanyang matandang ina, maaari rin siyang magkaroon ng reputasyon ng pagiging anak sa anak. Bukod dito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makatanggap ng mga regalo. Ito ay simpleng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Siyempre, hindi niya ito palalampasan. Sa makatuwid, ang piging sa kaarawan ngayon ay magiging napakadakila. Maraming bisita, kasama na ang mga karaniwang kaibigan niya. Sa napakaraming bisitang dumarating, si Zhang Yuanwei, na nagpahalaga sa kanyang reputasyon, ay natural na magbibigay ng malaking kahalagahan sa piging na ito. Hindi siya papayag na magkamali. Kaya naman, bagamat matagal nang inihanda ang piging sa kaarawan na ito, nang malapit nang dumating ang handaan, kinakabahan pa rin ang kasambahay sa mansyon upang maiwasan ang anumang kapabayaan. Oy, yung parol dyan, medyo sa kaliwa. Oo, sa kaliwa. Okay, okay lang. That pot off. Flowers, butt face, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na wag mo ilalagay dyan? Nakaharang sa daan. Wala ka bang tenga? Gusto mo ba mapag-alitan ka? At ikaw, anong ginagawa mo? Wala ka bang gagawin? Naglalawi ka na ba dito sa lahat ng oras na ito? Panipi, pawis na pawis ang kasambahay, ngunit hindi siya naglakas loob na magpahinga. Walang gaanong oras ang natitira bago opisyal na nagsimula ang piging. Kailangan niyang ayusin ang mga bagay dito. Qiu Huiyuan, kumusta ang pagsasaayos ng pagpapatrolya? Halos tapos na ang gawain sa harapan. Natagpuan ng kasambahay si Qiu Huiyuan, ang pinuno ng mga gwardya. Sa panahon ngayon, hindi na mapayapa ang mundo. Sa makatuwid, halos lahat ng malaking pamilya ay may mga bantay, at ang mansyon ni Zhang Yuanwei ay walang pagbubukod. Si Qiu Huiyuan ang pinuno ng lahat ng gwardya sa mansyon. Sa kanyang mga unang taon, umakyat siya sa bundok upang matuto ng martial arts at sumali sa hukbo. Gayunpaman, umalis siya sa hukbo sa hindi malamang dahilan. Nang maglaon, pumunta siya rito upang maging pinuno ng mga gwardya. Mahigit 2 taon na siya rito. Hindi man siya ang unang pumunta dito, hindi naman mahina ang martial arts niya. Kaya naman, nang maging pinuno siya ng mga gwardya, walang tumutol. Huwag kang mag-alala, kasambahay. Nakaayos na ang lahat, sabi ni Qiu Huiyuan. Don't let your guard down. Maraming prominenteng tao ngayon dito. Maging ang mga government officials ay naririto. Hindi natin hahayaang may mangyari sa kanila dito. At saka, ang mga taong nandito para magbigay ng birthday blessing ay tiyak na magdadala ng mga regalo. Siguradong maraming mahahalagang bagay sa loob. Mag-ingat ka sa mga magnanakaw, nag-aalalang pahayag ng punong butler. I understand. Don't worry. I'm here. Walang mangyayari. Tinapik ni Qiu Huiyuan ang kanyang dibdib at sinabi. Gayunpaman, nang marinig niyang sinabi ng kasambahay na magkakaroon ng maraming mahahalagang bagay sa loob, kumislap ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi ito napansin ng kasambahay. Okay, may tiwala ako kay Qiu Huiyuan, sabi ng kasambahay. Si Qiu Huiyuan ay iba sa iba pang mga katulong. Bagamat dito rin sila nagtrabaho, nakinig lang sila sa mga utos ni Zhang Yuanwei. Bagamat ang kasambahay ay ang kasambahay, hindi niya makontrol ang mga taong ito, kaya karaniwan siyang magalang sa kanila. Pagkatapos noon ay umalis na ang kasambahay. Siya ang kasambahay dito, kaya kailangan niyang asikasuhin ang lahat. Kaya naman naging abala siya. Dahil walang problema dito, natural na hindi siya magtatagal. Mga regalo. Tumingin si Qiu Huiyuan sa likod ng kasambahay at bumulong sa sarili. Walang nakakaalam dito kung paano siya umalis sa hukbo, ngunit naalala niya na dati siyang tinyente sa hukbo. Hindi naman mababa ang posisyon niya, pero masama ang ugali niya. Mahilig siyang magsugal. Madalas niyang nawawala ang lahat ng pagkain at nagbabayad kaagad kapag ito ay ipinamahagi. Sa makatuwid, hindi siya nagimpok ng maraming pera pagkatapos ng pagiging isang sundalo sa loob ng maraming taon. Dahil sa masamang ugali na ito, naapektuhan ang kanyang daan patungo sa promosyon. Kabanata 78. Ang kanyang pag-alis sa hukbo ay may kaugnayan din sa pagsusugal. Sa oras na iyon, nawalan siya ng masyadong maraming pera at napakatagal na ng utang sa kasino. Sa huli, ang mga taga-kasino ay pumunta sa kampo ng hukbo upang humingi ng pera sa kanya. Pagkatapos niyang walang mapagpipilian, nilustay niya ang pondo ng militar. Sa oras na iyon, mayroon pa siyang kapangyarihan. Sa huli, binayaran niya ang perang inutang niya.
Gayunpaman, nalaman ang kanyang paglustay sa pondo ng militar. Ang resulta ay tinanggal siya sa kanyang pwesto at pinauwi. Ang katotohanan na hindi siya nakatanggap ng mas matinding parusa ay bilang paggalang sa kanyang mga kontribusyon. Matapos magretiro mula sa hukbo, si Qiu Huyuan ay wala ng iba pang kakayahan upang maghanap buhay. Ang lakas lang niya. Kaya naman, pagkaraan ng mahabang panahon, pumunta siya rito. Nagkataon, si Zhang Yuanwei ay nagre-recruit ng mga gwardya, kaya nag-apply siya para sa trabaho. Dahil magaling siyang lumaban, iningatan siya. Hinayaan pa nga siya ni Zhang Yuanwei na maging head guard pagkatapos niyang pumunta rito ng mahigit 1 taon. Halata namang kontento na siya sa kanya. Sa panahong ito, talagang maganda ang pagganap ni Protector Q. Hindi na siya sumugal at naging konsensya na siya bilang tagapagtanggol. Sa 2 taon na ito, bagamat may ilang magnanakaw na bumisita sa mansyon, hindi sila nawalan ng anumang pagkalugi. Kaya, si Zhang Yuanwei ay lubos na nasisiyahan sa kanya at hinayaan siyang maging pinuno ng mga tagapagtanggol. Gayunpaman, nagbago ang lahat matapos siyang maging head guard. Pagkatapos niyang maging head guard, iginagalang siya sa mansyon. Kahit na siya ay lumabas, ang mga tao ay magalang sa kanya matapos malaman na siya ang head guard ng Zhang Yuanwei's mansion. Lumaki din ang kanyang kita. Sa makatuwid, sa ilalim ng paulit-ulit na imbitasyon ng iba, muli niyang isinara ang kasino. Bagamat patuloy niyang binabalaan ang sarili na hindi na siya muling makakasugal, o mapapahamak na naman siya, paulit-ulit niyang naisip na ito na ang huling pagkakataon. Gayunpaman, paulit-ulit siyang nalulong sa pagsusugal. Dumami din ang dami niyang pagpunta sa kasino. Hindi alam, nawalan na naman siya ng malaking pera. Bagamat tumaas ng husto ang kanyang kita matapos siyang maging head guard ng Zhang Yuanwei's mansion, hindi niya kinaya ang patuloy na pagkawala. Pagkaraan ng maikling panahon, ginugol niya ang lahat ng kanyang ipon sa nakalipas na 2 taon at maraming utang. Sa panahong ito, dumarami ang mga tao mula sa kasino. Hindi na siya nakatiis, at lalong nagiging bastos ang kabilang partido. Kamakailan lamang ay nag-iisip siya ng mga paraan kung saan manghihiram ng pera, ngunit hindi siya makautang ng marami. Ito ay malayo sa sapat upang mabayaran ang kanyang utang. Kaya naman, nang marinig niyang sinabi ng kasambahay na magkakaroon ng maraming mahahalagang regalo sa pagkakataong ito, walang kamalay-malay na lumiwanag ang kanyang mga mata. Halatang naaakit siya sa sinabi ng kasambahay. Kung makakakuha siya ng 1 o 2 sa mahahalagang kayamanang iyon, mababayaran niya ang lahat ng perang inutang niya. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan siya dahil kapag natuklasan ang bagay na ito, tiyak na hindi siya pababayaan ni Squire Zhang at tiyak na dadalhin siya sa yaman. Bukod dito, kapag nalantad ang bagay na ito, walang maglalakas loob na kunin siya bilang bantay. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga tao ay tiyak na hindi magiging komportable na ipaubaya ang kanilang kaligtasan sa isang taong may kadudad ang katangian. Gayunpaman, ayaw niyang palampasin ang ganoong pagkakataon. Kung tutuusin, hanggat nagtagumpay siya sa pagkakataong ito, mababayaran niya ang lahat ng perang inutang niya noon, at hindi na niya kailangang manghiram ng pera sa mga tao saan man. Gawin natin. Maaaring hindi malaman ng ibang tao. Kahit na malaman nila, makakatakas lang ako. Lilipat na lang ako ng tirahan. Nagpasya si Qiu Huiyuan. Wala siyang kamag-anak at palagi siyang nag-iisa. Kaya naman, kahit tumakas siya, walang dapat ikabahala. Maaari siyang umalis anumang oras. Bukod dito, kung ang mga bagay na ninakaw niya sa pagkakataong ito ay mahalaga, hindi lamang niya mababayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal, ngunit maaari rin siyang magkaroon ng maraming pera na natitira. Kung ganoon, kahit lumipat siya sa ibang lugar, mabubuhay pa rin siya ng maayos. Nang makapagdesisyon, inilagay ni Qiu Huiyuan ang bagay na ito sa kanyang isip at nagsimulang bigyang pansin ang kapaligiran. Siya ang pinuno ng mga gwardya sa buong mansyon, kaya halatang napaka-convenient para sa kanya na gawin ito. Mabagal na lumipas ang oras, at sunod-sunod na dumating ang mga bisita. Dinala ni Qiu Huiyuan ang mga tao upang magpatrolya sa paligid ng patio, at sa parehong oras, tumingin siya sa mga bisita. Sure enough, pagdating ng mga taong ito, lahat sila ay nagdala ng mga regalo. Wala sa kanila ang dumating na walang dala. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa mga pinalamutian ng mga kahon, at maaari niyang hulaan na ang mga bagay sa loob ay tiyak na hindi simple.
Nagsimulang maging masigla ang buong mansyon. Si Zhang Yuanwei mismo ang pumunta sa pintuan upang salubungin ng personal ang mga bisita na may ngiti sa kanyang mukha. Si Zhang Yuanwei ay mukhang 50 o 60 taong gulang, ngunit hindi siya mukhang matanda. Ngayon, dahil sa masayang okasyong ito, mukha siyang mas bata. Binabati kita, Zhang Yuanwei. Li Yuanwei, mangyaring pumasok, mangyaring. Zhang Yuanwei, salamat sa iyong ika-80 kaarawan. Congratulations to you too. Please come in and have some tea inside. Si Zhang Yuanwei ay nakatayo sa pasukan, tinitingnan ng mga bisitang isa-isang pumapasok. Puno ng pride ang mukha niya. Hindi lamang may mga kilalang mayayamang ginoo sa paligid, mayroon ding mga taong nagtatrabaho sa yaman. Sa dinami-dami ng mga taong may katayuan at katayuan, halatang isang napakaranggal na bagay ang imbitahang magkasama. Ito rin ay nagpakita na siya ay may malawak na hanay ng mga kaibigan. Bukod dito, ang mga taong ito ay hindi dumating na walang dala. Obviously, malaki ang kikitain niya sa birthday party na ito. Lalong naging masigla ang looban. Parami ng parami ang dumating. Ang lahat ay nagtipon sa 2 at 3, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napakaganda ng kapaligiran sa harap ng bakuran. Masigla at abala rin ang likod bahay. Gayunpaman, iba ito sa abala sa harap dahil ang mga katulong sa mansyon ay abala sa pagkuha ng mga regalo mula sa mga tao sa mansyon mula sa mga packaging box at pagkatapos ay irehistro ang mga ito. Li Yuanwei, bigyan mo ng isang basong bote. Kai Constable, bigyan mo ng jade pendant. Huang Zikai, magbigay ka ng calligraphy at painting. Isa-isang binuksan ng mga katulong ang mga kahon at isa-isang iniulat ang mga bagay ayon sa mga pangalan sa mga kahon. Pagkatapos, isa-isang inilagay ng isang tao sa gilid ang mga regalo at inilagay sa isang espesyal na silid. Isa pang tao ang nagtala sa kanila ng isa-isa sa isang pulang account book. Sa kabilang banda, ang Guardian Kyo ay nagpapatrolya sa labas ng courtyard sa pangalan ng pagprotekta sa mga regalo. Ang mga tao sa loob ay hindi alam ang tungkol dito, at kahit na makita ito ng mga tao sa labas, wala silang sasabihin. Kung tutuusin, siya ang pinuno ng mga gwardya, kaya siya ang may pananagutan at awtoridad na gawin iyon. Assistant Minister Liu, bigyan mo ng Jade Buddha statue. Ang mga tao ay nag-aanunsyo pa rin ng mga pangalan, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo naiiba. Nang iulat ng tao ang pangalan ng regalo, hindi niya itinuloy ang pagbukas ng susunod. Sa halip, tumingin siya sa Jade Buddha statue sa kanyang kamay na may nakalalasing na ekspresyon. Assistant Minister Liu. Ang Assistant Minister na si Liu mula sa Imperial Capital. Hindi naman siya pinilit ng mga katabi niya. Sa halip, nagtanong sila, curious tungkol sa pagkakakilanlan nitong Assistant Minister na si Liu. Kabanata 79. Siya yun, sabi nung lalaki. Bagaman hindi dumating si Assistant Minister Liu sa pagkakataong ito, malinaw na hindi niya nakalimutan ang tungkol sa piging ng kaarawan ng matandang ginang. Nabalitaan ko na ang matandang ginang ay ang basang nurse ni Assistant Minister Liu. Tama na, ang taong ito ay halatang matagal na rito, kaya alam niya ang tungkol sa mga pribadong bagay na ito. Noon, walang gatas ang ina ni Assistant Minister Liu, at kakapanganak pa lang ng matandang ginang. Noon, hindi pa maunlad ang pamilya ng matandang ginang, kaya ang matandang ginang ay naging basang nurse ni Assistant Minister Liu. Alam mo ba, ang mabilis na pagbangon ng matandang ginang ay dahil sa tulong ni Assistant Minister Liu. Kung hindi, kapag bumagsak ang ating county, hindi lamang walang maglalakas loob na pahirapan ang matandang ginang, magiging magalang din sila sa lahat ng dako, bulong ng lalaki sa dalawang katabi niya. Talaga, no wonder napakaraming tao ang dumating this time. Maging ang mahistrado ng county ay nagpadala ng mga regalo, sabi ng lalaki, si Huang Rui. Siyempre, sa aming county, sino ang nang-ahas na hindi magbigay ng mukha sa matandang ginang? Buong pagmamalaking sinabi ng lalaki, malaki ang respeto ni Assistant Minister Liu sa Old Madam. Baka hindi mo alam dahil kara-rating mo lang, pero dumadating si Assistant Minister Liu taon-taon para magbigay galang sa Old Madam. At saka, alam niya na mahilig samamba ang Old Madam kay Buddha, kaya ibinigay niya itong Jade Buddha. Tingnan mo itong Jade Buddha, ito ay malinaw na kristal at maliwanag na berde. Ito ay malinaw na hindi ordinaryong bagay. Hinawakan ng lalaki ang Jade Buddha na may inggit.
Kung magkakaroon siya ng ganong Jade Buddha, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Napatingin din dito ang dalawa pang tao na may inggit. Sa labas ng pinto, nagliwanag ang mga mata ni Protector Q. Kahit na hindi siya nakakita ng maraming kayamanan, nahulog siya sa estatwa ng Jade Buddha na ito sa unang tingin. Kasabay nito, naisip niya ang kanyang layunin sa pagkakataong ito. Ang Jade Buddha statue na ito ay isang magandang pagpipilian. Sige, itigil na natin ang paghahanap at magtrabaho na. Marami pa namang bisitang darating at may ipapadalang regalo mamaya. Kapag hindi natin sila nerehistro sa oras, papagalitan tayo. Inabot ng lalaki ang Jade Buddha sa katabi niyang nag-aayos ng mga regalo. Paulit-ulit na tumango ang dalawa. Pagkatapos, nagpatuloy silang tatlo sa kanilang trabaho. Gayunpaman, hindi nila alam na narinig ni Qiu Huiyuan, na nasa labas, ang kanilang pag-uusap. Isa pa, tila nakapagdesisyon na siya. Ang mga panauhin sa labas ay papasok pa rin, at ang mga regalo ay ipinadala din sa likod bahay sa mga kahon. Sa pagtingin sa napakaraming regalo, ang mga mata ni Protector Q ay kumislap sa inggit. Kung kaya niyang magkaroon ng napakaraming bagay, hindi na niya kailangang manghiram ng pera sa iba, at hindi na siya kailangang habulin ng iba. Walang dumating na panauhin hanggang sa magsimula ang piging. Ganun pa man, napuno na ng mga tao ang front yard. Ang opera troupe na espesyal na inimbitahan ni Zhang Yuanwei ay nagsimula ng magtanghal sa entablado. Ang mga alon ng tagay ay nagmula sa karamihan. Kung sa ibang araw, lumipat na sana si Qiu Huiyuan ng bangkito upang humanap ng lugar para makinig sa opera at kumain ng mga buto ng melon. Pero may iba pa siyang gagawin ngayon kaya wala siya sa mood. Nakaayos na rin sa wakas. Isang boses na naman ang nagmula sa likod bahay. Boses iyon ng mga taong namamahala sa pagpaparehistro ng mga regalo. Tama, napakaraming tao ang nagpunta sa kaarawan ni Old Madam sa pagkakataong ito, at gayon din ang mga regalo. Natatakot ako na ang silid na ginamit sa pag-iimbak ng mga regalo ay puno na ngayon, sabi ng isa pang tao. Iyon ay dahil ang ating matandang guro ay maimpluwensyahan. Tumingin sa paligid ng county. Sinong pamilya ang maaaring magkaroon ng napakaraming bisita sa kanilang mga piging sa kaarawan? At lahat sila ay mga taong may mataas na katayuan. Panipi, totoo yan, pero mahirap para sa amin na irehistro ang mga regalo. Sige, nagsimula na ang opera. Bilasan na natin. Sayang naman kung makaligtaan natin. At saka, kung masaya si Old Master at may mga pabuya, wala tayong makukuha kung hindi tayo pupunta. Oo, bilasan natin. Matagal na tayong hindi nakakapunta sa opera. This time, makikinabang tayo kay Old Madam. Kaya naman, nagkwentuhan at nagtawanan ang grupo ng tatlo habang mabilis silang umalis. Kung tungkol sa mga regalo, sila ay inilagay sa silid. Ito ang likod bahay at may mga gwardya na nagpapatrolya sa paligid. Hindi sila nag-aalala na may mangyari sa mga regalo. Sa labas ng courtyard, nagtago si Protector Q sa isang sulok at pinanood silang umalis. Kumikislap ang kanyang mga mata. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Sa oras na ito, walang pupunta dito. Ang mga katulong ay maaaring bumabati sa mga panauhin sa harap na patio o nakikinig sa opera. Ang mga tagapagtanggol lamang ang pumupunta rito upang magpatrolya, at siya ang naging pinuno ng mga tagapagtanggol. Siyempre, magkakaroon siya ng paraan upang malutas ang problemang ito. Kaya, umalis din si Qiu Huiyuan. Gayunpaman, hindi siya pumunta upang manood ng opera. Sa halip, hinanap niya ang mga nagpapatrulyang gwardya at nag-ayos ng ruta ng pagpapatrolya para sa kanila para magkaroon siya ng sapat na panahon para gawin ang gusto niyang gawin. Siyempre, hindi sila napigilan ni Qiu Huiyuan na magpatrolya sa likod bahay. Kung iyon ang kaso, ito ay magiging kainahinala. Bagamat pinaghandaan na niya ang pinakamasama at tatakas siya kapag nalantad siya, ayaw pa rin niyang ilantad ang sarili kung kaya niya. Sa bagay, maganda naman ang treatment dito. Pinahahalagahan din siya ni Zhang Yuanwei, at mayroon siyang mga subordinate na sumusunod sa kanyang mga utos. Kung pumunta siya sa ibang mga lugar, maaaring hindi siya makatanggap ng ganoong paggamot. Sa makatuwid, binago lamang ni Qiu Huiyuan ang ruta ng patrol. Bagamat pupunta pa rin sila sa likod bahay, mas mahaba ang pagitan ng bawat patrol. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng mas maraming oras.
Pagkatapos ayusin ang patrol, maingat na pumunta si Qiu Huyuan sa likod bahay. Nakonsensya siyang tumingin sa paligid. Matapos masigurong walang nakamasid ay dali-dali siyang pumasok sa bakuran. Pagkatapos, nakita niya ang silid kung saan nakatago ang mga regalo. Itinulak niya ang pinto, pumasok, at mabilis na isinara ang pinto. Pagkatapos noon, nagulat si Qiu Huyuan sa eksenang nasa harapan niya. Bagamat alam niyang maraming regalo sa pagkakataong ito kapag nasa labas siya ng bakuran, ipinadala ang mga regalo sa silid na ito kapag narehistro na ang mga ito. Walang gaanong regalo sa bakuran. Kaya naman, bagamat alam niyang maraming regalo, wala siyang direktang impresyon sa mga iyon. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang bundok ng mga regalo sa kanyang sariling mga mata. May mga florera ng porselana na asul at puti, ang 4 na kayamanan ng pag-aaral, kaligrapya at pagpipinta, alahas na ginto at pilak, at iba pa. Ang mga regalong ito ay direktang napuno ang buong silid, na nag-iiwan lamang ng maliit na espasyo sa gitna. Tiningnan ni Qiu Huyuan ang mga regalong ito na may namumulang mga mata. Bumilis ang kanyang hininga. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinakamalapit na istant ng regalo at kinuha ang isang asul at puting porcelain vase. Hinaplos niya ito ng buong pagmamahal na para bang hinihipo niya ang isang pambihirang kayamanan. Pagkatapos, inilapag niya ang florera ng hindi sinasadya at kinuha ang isang gintong hairpin sa tabi nito. Inilagay niya ito sa harap ng kanyang mga mata at tiningnan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang painting gamit ang isa niyang kamay at bubuksan na sana ito. Sa madaling salita, maraming mga regalo. Gustong tingnan ni Protector Qiu ang lahat ng kanyang nakita at pagkatapos ay kunin ito para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, nasilaw siya sa mga regalong nasa harapan niya. Siya ay nahihilo at ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip na alisin ang mga bagay na ito. Kabanata 100. Si Qiu Huyuan, na nakatingin sa kaliwat kanan, ay halos mawala ang sarili sa dagat ng mga kayamanan. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, napanatili pa rin niya ang isang bakas ng kamalayan. Alam niyang hindi siya makakatagal dito. May mga gwardya na darating para magpatrol anumang oras. Bagamat hindi sila papasok sa silid na ito, kung lalabas siya ng mahabang panahon, maaaring mabangga niya ito anumang oras. Bukod dito, ang pinakamaliit na tunog sa silid na ito ay nakakaakit ng kanilang atensyon. Ano ang dapat kong piliin? Si Qiu Huyuan, na matino, ay nagsimulang seryosong tumingin sa mga kayamanang ito. Kahit na gusto niya ang lahat, naiintindihan niya pa rin na hindi niya maaaring alisin ang lahat ng mga bagay na ito. Maaari lamang siyang pumili ng isa o ilan sa mga ito. Sa kasong iyon, ang huling pagpipilian ay magiging isang malaking problema. Dahil hindi siya maaaring kumuha ng masyadong marami, maaari lamang siyang pumili ng pinakamahalagang bagay. Karaniwan, hindi siya dalubhasa sa pagtatasa ng mga bagay na ito, kaya hindi niya tumpak na hatulan kung aling item ang pinakamahalaga. Hoy, hindi ba ito ang Jade Buddha mula kanina? Sa oras na ito, nakita ni Qiu Huyuan ang Jade Buddha mula noon. Mabilis siyang pumunta sa harapan at hinawakan ito sa kamay. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na pakiramdam, at maging ang kanyang isip ay medyo lumilinaw. Ang Jade Buddha sa kanyang kamay ay napakahusay na inukit. Ang estatwa ng Buddha ay matingkad at parang buhay. Nang titigan ito ni Qiu Huyuan, tila naramdaman niyang huminahon ng husto ang kanyang panloob na lakas. Para talagang makakapagpatahimik ito sa kanya. Nadama ni Qiu Huyuan na ang rebultong ito ng Buddha ay isang magandang bagay. Hindi lamang napakahusay ng material nito, maging ang pamamaraan ng pag-ukit ay tila gawa ng isang master. Si Qiu Huyuan, na hindi gaanong alam sa pag-ukit, ay malabo na naramdaman na ito ay isang magandang bagay. Ayon sa mga taong iyon, ang bagay na ito ay ipinadala ni Assistant Minister Liu mula sa Imperial Capital. Siya ay nasa isang mataas na posisyon, kaya kung siya ay makapagpadala ng isang bagay na tulad nito, ito ay tiyak na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na ipinadala ng mga tao sa maliit na county na ito. Bukod dito, alam niya na si Old Madam ay mahilig sumamba kay Buddha. Napaisip si Qiu Huyuan habang nilalaro niya ang Jade Buddha statue. Come to think of it, hindi niya akalain na magiging simple lang ang bagay na ito. Ayan na, sa wakas ay nagpasya si Qiu Huyuan na piliin itong Jade Buddha statue, kaya mabilis niyang itinago ito sa kanyang damit.
Pagkatapos noon, tumingin siya sa paligid at kumuha ng 2 night luminescent pearls at itinago din ang mga iyon. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at umalis na walang gana. Bagamat maraming bagay dito, kung tutuusin, hindi niya kayang kunin lahat. Bukod dito, kung napakaraming bagay ang nawala, siya ang mananagot bilang pinuno ng mga gwardya. Ibinaba niya ang ulo niya at tinignan ang damit niya. Dahil medyo maluwag ang kanyang damit, kahit na nagtago siya ng Jade Buddha statue at 2 night luminescent pearls, walang problema sa ibabaw. Qiu Huiyuan, binuksan niya ang pinto. Pagkatapos niyang masigurado na walang tao sa labas ay dali-dali siyang lumabas at isinara. Tagapagtanggol Qiu. Hindi nagtagal pagkaalis niya sa looban, isang grupo ng mga gwardya ang dumating. Nang makita nila si Qiu Huiyuan, magalang nilang binati siya. Pagkatapos ng lahat, si Qiu Huiyuan ang kanilang superior. Manam, kapag nagpapatrol ka, maging alerto ka at magseryoso. Maraming bisita ngayon dito. Walang mangyayari. Naririnig mo ba ako? Tumingin si Qiu Huiyuan sa mga gwardya at seryosong sinabi. Oo, Qiu Huiyuan, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na walang mangyayari, pangako ng iba pang mga gwardya. Manam, ituloy mo na ang pagpapatrol mo. Tumango si Qiu Huiyuan na may kasiyahan. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at hinayaan silang umalis. Nang makitang umalis na ang mga gwardya at papunta na sila sa nakaraang courtyard, si Protector Qiu ay lihim na nakahinga ng maluwag. Muntik na siyang mabangga ng mga ito. Originally, ayon sa kanyang arrangement, maraming oras. Gayunpaman, nasilaw siya sa mga regalo sa silid na iyon at muntik na siyang mawala. Nagdulot ito ng sobrang pag-aaksaya ng oras at muntik na niyang mabangga ang sarili niyang mga nasasakupan. Matapos tingnan ang kanyang mga damit at siguraduhing walang mga depekto, nagpatuloy si Qiu Huiyuan sa kanyang patio. Ang mga gwardya ay may sariling patio. Dito nakatira ang lahat ng mga gwardya. Gayunpaman, tanging ang pinuno ng mga gwardya, si Qiu Huiyuan, ang kwalipikadong tumira sa isang silid na mag-isa. Ang iba ay nakatira sa isang silid na may maraming tao. Dahil hindi maliit ang silid, hindi ito naging problema. Pagkapasok sa silid, inilabas ni Qiu Huiyuan ang Jade Buddha statue at night luminescent pearls. Tiningnan niya ulit sila ng masama at saka nagsimulang maghanap ng mga gamit ng kausap sa kwarto. Gayunpaman, namuhay siyang mag-isa at hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya naman kakaunti lang ang mga gamit niya. Mayroon lamang siyang kabinet na pinaglalagyan ng kanyang mga damit at isang kahon na pinaglalagyan ng iba't ibang gamit. Sa huli, nagpasya si Qiu Huiyuan na ilagay ang Jade Buddha statue at ang night luminescent pearl sa ilalim ng kahon. Sa ganitong paraan, magkakaroon pa rin ng ilang iba't ibang items sa itaas. Kahit nabuksan ng iba ang kahon, hindi nila makikita ang Jade Buddha statue at ang night luminescent pearls. Hindi nila inaasahan na ang napaka-ordinaryong mga bagay na ito ay magtatago ng maraming hindi mabibaylang kayamanan. Lalo na ang berdeng jade na estatwa ng Buddha, ito ay talagang isang bihirang kayamanan. Tinatapik ang kahon, si Qiu Huiyuan ay nasiyahan. Usually, wala masyadong tao dito. Ngayon na itinago na niya ang 2 bagay, ito ay ganap na walang palya. Gayunpaman, upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari, nagpasya si Qiu Huiyuan na alisin ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung mas iningatan niya ang mga ito, mas magiging mapanganib ito. Tsaka kailangan niya talaga ng pera ngayon. Siyempre, tiyak na hindi niya magagawa ngayon. Kung tutuusin, napakaraming bisita dito. Hindi siya makaalis. At saka, kung bigla siyang nawala ngayon, magdududa ito. Dadalhin ko ang mga gamit na ito sa black market bukas. Hindi ko maibebenta ang mga ito sa pamamagitan ng mga legal na channel, naisip ni Qiu Huiyuan. Pagkatapos nito, nilock ni Qiu Huiyuan ang pinto ng kanyang silid at pumunta sa harapan para manood ng opera. Gusto niyang patunayan na lagi siyang lumalabas sa harap ng mga tao. Bukod dito, ngayong nalutas na ang problema sa pera, nasiyahan na siya sa kanyang sarili. Matagal na siyang hindi nanunood ng opera. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Nang dumating si Qiu Huiyuan sa harapang bakuran, ang opera ay nasa kasukdulan. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Si Qiu Huiyuan, nakara-rating lang, ay nasa sabik din at nakiisa sa karamihan. Gayunpaman, si Qiu Huiyuan, na nakikinig sa opera sa harapan,
ay hindi inaasahan na ang Jade Buddha statue na sa tingin niya ay magiging ligtas, ay magbabago sa oras na ito. Sa kahon, pagkatapos ng isang flash ng liwanag, ang berdeng Jade Buddha statue ay nawala. Ito ay pinalitan ng isang maliit na estatwa ng Buddha. Hindi sa banggitin na ang material ay ganap na naiiba, ngunit ang laki ay maraming beses na mas maliit.